Ating Wagyu, Yes, Kuyang sir. yung ating korpo. Opo, medyo Ilipat natin to rito October 7. So magna 9 months na. magna 9 months na. At marami na pong nanganak, Kuyang. At nung inilipat namin to rito, payat na payat to. Oo. So ngayon makikita nyo, Joey, kung ma-focus mo yan, no? Yan, bull yan, no? Ito, bull Ito natin. yung original na bull. Oh, payat na payat ito. Oo. Yan. Payat na payat yan. Oo. Mayroong video yan na ano. Ngayon makikita nyo kung gaano kalaki. So ito nga, Kuyang, medyo napa-overfat na natin itong mga baka natin na to dahil naaawa naman yung caretaker natin pag masyadong higpitan yung diet. Pero very minimal ito. Ang concentrate nito, Kuyang, mga nasa 1 kilo na lang. At ang pagkain nito siguro nasa mga 20 kilos pa rin yung raw feeds natin. What makes this herd unique, mga kaibigan, is the fact that they have acclimatized to the hot climate of Pulumulok. Mainit dito. Maabot ng 40. Yes. Pero naka-adjust na sila. Galing to sa pamilya Alzona. Namatay kasi yung tatay nila. So napilitan yung mga bata na i-dispose yung Wagyu dahil hindi nila maalagaan. Hindi kasi ito yung core business nila, Kuyang. Mas magaling sila poultry. sa manok. Poultry ang kanilang core business. So tumawag sa akin si Alain, yung race car driver. Sabi niya, Tito, sa ulian mo na lang tong Wagyu namin. Sabi ko, wala akong pera. Hulug-hulugan na. Ito yung Wagyu by installment, no? So ngayon, partner kami ni Arnel Corpus, si Kuyang Arnel. Siya ang nagpapakain. Hati kami sa expenses sa pagbili ng baka. And then, hati din kami siyempre sa income, kung may income. So, we're just proving to you that Wagyu could be grown and raised in the hot climate of the Philippines. Yes. And this gives us a great potential for Wagyu farming. Wagyu farming. Opo.